kanyang tema at maganda rin yung presentation. Kaya maraming nagaganyak na bata na kumain ng gulay. Opo, hinihikayat natin yan dahil ang additional vegetable production, hindi lang po issue ng nutrisyon pero issue talaga ng food security yan. Guys, sa ibang bansa sa Asia, kaya nga medyo minimize rin ang consumption nila ng bigas at diversified ang diet ng tao, mas healthy sa tao. Dahil marami silang pinagkukunan ng pagkain at hindi lang kunyari kanin ng kanin, no? So, yung gulay talaga na very critical. At to date, more than 980,000 families na ang nabigyan sa buong bansa nung gulayan sa masa program. At dadagdagan pa to. Isa po ito sa mga kamalayan na itinuturo ng Children of Light community na talagang magtanim po ng gulay sa kanilang mga backyard. No, sa halip na kung ano-anong mga tinatanim nila, no, mga halaman na minsan may mga tinik pa, gulay na lang ang itatanim nila. At bukod sa makatulong tayo sa supply ng gulay, ay ito rin po yung makakasave tayo. Dahil instead na bibili tayo, kukuha na lang tayo sa ating mga bakuran, di ba? Napakagandang tingnan ng bakuran mo, puno ng mga green plants na parang excited ka makakita na after few days, makakain mo na. At sariwa pa, wala ng mga ini-spray na mga insecticide. Talagang sigurado kang sariwa. At isa pa pong nakakatulong ito sa budget, no? Ma-minimize din ang budget mong bibili ng gulay. At siguro naman, dahil nga meron kang sariling supply ng gulay, mumura ang mga gulay natin itinda sa palengke. At isa rin pong nakita ng community na instead na kung ano-ano mga inaalagaan mo, ano mga ginagawa mo, no, instead na magtungits ka or ano mga ginagawa, magtanim ka, di ba? Na nakakatulong talaga sa oras din na nagugugol mo sa mga walang kwentang bagay. Bukod sa maganda pa sa katawan, nakakatulong din sa budget at sa ating gobyerno. Salamat at may liwanag iyong ibinigay. Muli namin kayong inaanyayahan na dumalo sa Life in the Spirit Seminar tuwing huling Sabado ng buwan. Saksihan ninyo ang patotoo ng miyembro ng Children of Light na nakaranas ng pag-attend ng seminar nito. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ako po si Brother Christian Cruz, ang inyong lingkod. Ako po ay nag-Life in the Spirit Seminar noong year 2004. At ang naramdaman ko po mga kapatid ay unti-unting gumaan ang aking kalooban. Nawala yung mga kinikimkim kong sama ng loob sa aking mga magulang. At saka parang lahat ng pagsubok na dumating na sa buhay ko, kayang-kaya ko na lutasin basta kasama ko si Kristo. Kaya naman po, iniimbitahan ko po kayo na umattend po ng Life in the Spirit Seminar tuwing huling Sabado ng buwan. Itala ninyo ang araw na ito sa inyong kalendaryo at madama ninyo ang pagpapala ng Diyos. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, napakahalaga ng gulay na nakahain sa ating mga lamesa. At marapat lamang na mag-isip tayo ng alternatibong mapagkukunan ng supply nito. At ang isang nakikita nating solusyon ay ang ating munting bakuran. Isang makulay na naman na interview ang ating mararanasan at mapakikinggan ngayon. Kasama natin ang isang member ng community, ng Children of Light community, kung saan meron din siyang kanyang tinatawag na backyard. Pero alam nyo, hindi po back nasa roof. Yun ang kagandahan nitong interview natin sa araw na ito. Dahil ang kanyang mga gulay ay pinapatubo niya sa kanyang rooftop. No, ang galing-galing. At napakaganda. Tingnan nyo, di ba? Hinahangin ng aking mga hair. Kasi talaga nasa taas kami ng kanilang bahay. At ang kasama natin ngayon ay ang miyembro ng Children of Light na si Brother Perlito. Ayan. Kailan naman po naumpisahan yung ganitong pagtatanim nyo dito sa rooftop? Nung medyo matagal-tagal na. Nung una, maliit pa lang yung bahay ko nung una, dun sa talagang garden sa harap.
Pagkatapos, nung nagtagal, gumawa na ako ng first floor. Dito naman sa taas. So ano-ano naman po ang mga gulay ang naitatin ninyo po dito sa inyong rooftop garden? Depende sa ano, pero madaling itanim ito pitsay kasi yung pizza mga 1 buwan, 2 buwan lang yan eh. Pag ano, ipupunla mo, isidling mo ng mga 2 to 3 weeks katapos makapagtanim ka ng mga. May kalabasa ako, may opo. Adyan. Ang maganda noon, daming tumitingin yung ubi ko dyan sa baba. Ay talaga? Gali sa baba, kasi dito sa tabi ng mga bintana ko, yun ang mga bunga nakalawin, nakabitin. Oo. Diyan. At saka yun yung mga bunga yun, hindi sinisira Kaso ng ngayon insekto. yung ube, medyo wala ngayong panahon na ito dahil ano bang reason? Hindi natin Seasonal din yan. seasonal. Ano bang mga buwan ang ube? December. December. November, December, yun ang Okay. mga maraming bunga. Pero nag-uumpisa na tutubo na ngayon, mga April, May, tutubo na kasi, meron na nga dyan. Nakikita ko po may ampalaya kayo. Hindi ba po mahirap laguin ang ampalaya? Ang palaya lang na yung, yung wild, para maano ng dahon kasi yung ampalaya yung malalaki, mahirap buhayan dahil yung bunga, yung insekto sinusunod. Sa lahat ng mga gulay na ipapatuboy, ano po yung madali at ano po yung pizza. mahirap? Talong din, kaya lang talong matagal ng ano. Marami na akong talong nandyan, kaya lang matagal ng mamunga. Ano pa pong madali? Meron pong madali pang anuhin na pwede nating ibahagi sa ating mga Naano ko na nanonood. lang dito yung pitsay, kasi madali eh. Yan. Ano naman po Tsaka yung talbos ng kamote, talaga. Hindi ko na nga binubunot yan kasi pag magulat, may pugunan ako ng pantanim ulit. Tsaka yung sitaw, madali rin ang sitaw. Kasi lagyan mo na lang nagapangan. Mga 1 buwan yan. Kaya lang, madali rin ang buhay. Na kalahating buwan ko minsan, nalalanta na rin. Ay, talaga. Mamumunga yan ng mga 2 linggo na daming bunga. Pagkatapos unti-unti ng malalanta na. So, pero gano'n naman po kadami ang tubig ang kailangan yung Oh. ubusin para sa halaman niyo? Basta mabasa lang niya yung puno. Okay. Ano naman pong ginagawa niyo? Di ba sabi niyo nga kanina, ang dami niyong ani. Binibenta niyo ba po ito? Hindi, pinapamigay ko rin sa mga kain. Hindi ako bibenta. So, ano naman po ang pwede niyong ma-share sa mga kapatid nating nakatira sa ganitong katulad na lugar niyo kahit na medyo dikit-dikit po ang mga bahay pero pwede pala pong magkaroon ng rooftop garden, di ba nga? So, ano pong mga tips niyo? Gawa na rin ng parang garden dito na katulad ko kung backyard, mas maganda. Kasi dito kasi sa ilalim, semento, kaya madaling mag-init ang lupa. Hindi katulad nung talagang yun sa baba, backyard. Hindi talaga problema ang lugar. Kung talagang gawin lang nating hobby, no? Ito yung imbis na ibang hobby pang gawin natin, ito na Parang itong magandang libangan lang hobby. Isang libangang magkakaroon ng makulay na buhay talaga dahil talagang gulay ang ating itinutubo sa ating Kanina, hindi na nga garden. nabili ng Hindi na kayo bumibili. malunggay, dami na akong malunggay dyan. Ayan. Maraming salamat po, Brother Perlito, sa iyong oras. Oras. Salamat po. Ayan. Dito, bale, ano po yung mga gulay na inaano mo dito sa bahay? Mga pichay, radish, ampalaya, pagkatapos yung luya. Mahirap ba pong magtanim ng gulay sa bahay? Hindi naman. Tiyaga lang. Parang hobby nyo na po, no? Oo. Ano nga po yung mga madaling itanim sa bahay ng mga gulay dito? Pichay, radish, yung kinchay, litus, oo. At napakakulay ng ating araw ngayon dahil kasama natin ang isang miyembro ng Children of Light, si Nelson Sente. Pero mas kilala siya, lalo na sa mga taong nagmamahal sa kanya, mga close sa kanya na Mama Nel. Ayan, Mama Nel, kumusta ka? Okay, mabuti po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito tayo, kasama natin si Mama Nel dahil isa siya sa mga miyembro na talagang nagpapatubo or nagpapalaki ng mga gulay sa kanyang bakuran. Di ba, Mama? Tama ba yun? Yes, tama. At napakaganda kasi talagang hindi yung typical na flowers, hindi yung typical na mga halaman, pero gulay kasi nga para mas magamit natin sa ating pang-araw-araw na